Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Muli sa hapong ito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Ama, sa aming pagdiriwang ng ika-27 anibersaryo ng iyong gawain sa lugar nito. Alam namin, O Diyos, na ikaw ang dahilan ng aming pagdiriwang sa lugar nito, Ama. Sapagkat naniniwala kami na ikaw ang Diyos na nagtatag ng iyong gawain sa lugar nito. At itinatago ko ang iyong gawain sa lugar nito dahil mahal na mahal niyo po ang mga taong naninirahan sa lugar nito. Nais niyo silang kalingain, nais niyo silang tugtugin, at nais niyong pagpalain ang kanilang mga buhay. Kaya mga Diyos, naniniwala kami sa pamamagitan ng iyong gawain ito. Ama, dito mo kami kinukupko, dito mo kami kinakalinga, at dito mo po pinagpapala ang aming mga buhay. Dalangin namin, O Diyos, ngayong hapon, ilubusin mo ang aming kagalakan sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita. Pangusap ka sa iyong bayan, pagpalain mo iyong mga salita, at inaangkin namin, O Diyos, na ngayong hapon ay gagawa ka ng mga bagay sa buhay ng mga tao na katayo sa lugar nito. Ang aming banal na sa langit ngayon pa lamang po ay amin ang inaangkin ng tagumpay ng pagtitipong ito at sa iyo ang lahat ng papuri para nga pagsamba. Ito'y aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ang kalakpan.
God, glory to Christ Jesus. Okay, kung tayo ay may dala-dalang Biblia na Southern Bible in the Gospel of the Lord, according to St. Matthew chapter 19 verse 26. Matthew chapter 19 verse 26, the Bible says here, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Mga magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Binubuli ka namin, Panginoon. Ayan, palakpakan natin ang malakas sa pagkakabasa ng mabuting balita ng Diyos. Yung palakpak na tayo sa Kanya. Yung palakpak na naniniwalang pagpapalaki ng Diyos. Hallelujah! Karapat-dapat siyang purihin. Karapat-dapat siyang sambahin. Karapat-dapat siyang pasalamatan. Hallelujah! Siya ang Diyos na nakakakita. Siya ang Diyos na nakakarinig. At siya ang Diyos na kayang mag-supply. At ang kanyang pangalan ay El Shaddai. Hallelujah! Come on, give Him praise! Give Him glory! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Kung palakpak na pang-anniversary! Hallelujah! Ayan, sabi mo sa iyong katabi, happy anniversary! Lahat ng ba'y masaya? Lahat ba'y nakangiti? Hallelujah! Lahat ba'y masaya? Ayan. Lahat ng masaya ngayong araw na ito ay uuwing pinagpala. Amen. Hallelujah. So, pwede na ho kayong maupo at hindi na ho tayo magtatagal dahil ang oras ho natin ay nagbabadya na. At hindi na ho tayo magtatagal at marami pa huli ng malayo. At tulad namin, ako ibabalik pa ho ng Tokyo ngayong gabi. Kaya ako ay magsasalita ngayon ng 5 minutes lang ho. Kaya 5 minutes and 2 hours. Okay ba sa inyo yun? O sino hindi natitinag? Kahit malayo. Kahit may ulan. Lahat ang hindi matitinag ngayong hapon ay pagpapalain ng Diyos. Hallelujah! Glory to God! So ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ngayong hapon ay ako na naman ang inatasan ni Lord na gamitin niya sa anniversary sa lugar na ito. And I was so privileged dahil ngayon ay nakakadalawang anniversary na ako dito sa Maria. Nung una mong pag-celebrate namin ng anniversary, nandito ako. Kami ni Lester Maris, Lester Joy, ay gusto na ho namin talagang makuha itong venue na ito. Amen. Yung nga lang talagang wala po talagang chance na makuha. Pero ako'y nangangarap na at tayo ay mag-celebrate ng anniversary sa lugar na ito. Amen. At salamat po sa Diyos dahil hindi ako binigo ng Panginoon. Hallelujah. Na nakapag-celebrate po tayo ng anniversary sa lugar na ito na nandito pa rin ako. Amen. Nakasama ko kayo. Hallelujah. Kaya ako'y nagagala at nagpupuri kay Lord. And I pray, ako'y nanalangin sa Diyos kagabi. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, ang lahat ng dadalo ngayong araw na ito ay pagpapalain. Amen. Sino naniniwala ang pagpapalain? Sigaw! Sigaw ng tagumpay! Hallelujah! So ngayong hapon ang ating tema ay ito'y pinamagatang Serving the Extraordinary God. Amen. Serving an extraordinary God. Paglilingkod sa hindi pangkaraniwang na Diyos. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos natin, ay hindi pangkaraniwang
pangkaraniwan? O sinong naniniwala si Lord hindi pangkaraniwan? Hallelujah! Mga minamahal, if you believe that God is an extraordinary God, kung tayo ay naniniwala na ang Diyos ay hindi yung pangkaraniwan, mga minamahal, na yung araw na ito, si Lord ay gagawa sa iyo ng bagay na hindi pangkaraniwan. Amen. Hallelujah. If you believe that God is an extraordinary God, in this afternoon, God will do an extraordinary thing in your life. Amen. O sino naniniwala? Na ngayong hapon tatanggap siya ng extraordinary. Hallelujah. Kung kayo ay merong matagal na hinihiling. Hallelujah. Kung ikaw ay meron ng matagal na inaasam, ngayong hapon ito, kaya ibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Amen. Now, my brothers and sisters in Christ, if you want that God will do something extraordinary in your life, right? Kung gusto po ninyo na ang Diyos ay gumawa ng kamangamangang bagay sa inyong buhay, unang-una mga minamahal kong kapatid sa Diyos, number one, hallelujah, do not treat God as an ordinary. Amen. Do not treat God as an ordinary. Amen. O sino gustong gumawa si Lord sa kanya ng kamangamanga ngayon? Kung nais mo po na ang Diyos ay gumawa ng kamangamangang bagay sa iyong buhay, mga minamahal, huwag mong tratuhin ang Diyos na ordinaryo lamang. Amen. Ang sabi ko ng ating binasa, Matthew chapter 19. Alright? Matthew chapter 19. Balik mo sa Matthew chapter 19. Ayan. But Jesus looked at them and said, with man this is impossible. Hindi ko kayo marinig. With man this is Impossible! but with God, All things are possible! but with God, All things are possible! hallelujah, sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Amen. So, because God, to Him, nothing is impossible. Mga minamahal, ang Diyos ho ay kayang gumawa ng kamangamangang bagay sa buhay po natin. Kaya po, mga minamahal, sa paglapit po natin sa Diyos, huwag mong tratuhin ang Diyos na ordinary lang siya. Huwag mong tratuhin ang Diyos na pangkaraniwang lang siya. When you come to the presence, right? When you come to the Lord and worship Him, when you come to Him and pray to Him, mga minamahal, believe in your heart na yung Diyos na tinatawagan mo, na yung Diyos na nilalapitan mo, ay hindi ordinaryong Diyos. Amen. Ang Diyos na nilalapitan mo ay hindi po ordinaryong Diyos. Kundi siya po ang Diyos na sa Kanya ay walang imposible. Amen. Amen. At ang bagay na yan, mga minamahal, ay pinatunayan mo ng Diyos sa atin. Hindi lang mo yan katang-isip. Hindi lang mo yan kwento-kwento. Ang bagay na yan, mga minamahal, sinabi ng salita ng Diyos, na sa Diyos ay walang bagay na imposible, yan mo ay Kanyang pinatunayan. Amen. Kung ating titingnan lang mo yung mga nilikha ng Diyos, are you listening? Amen po? Kung titingnan mo natin yung mga gawa ng Diyos, kung titingnan mo yung mga bundok, kung titingnan mo yung mga parang, kung titingnan mo ang mga ilog, kung titingnan mo ang mga dagat, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ay masasabi mo na yung lumikha ng mga bagay na yan ay hindi ordinary. Amen. Amen po? When you look to the mountains and when you look to the oceans, you will see, my dear brothers and sisters in Christ, that
merong isang manlilikha na makapangyarihan sa lahat, na gumawa po ng lahat ng bagay na ito. Amen. At yan ay walang iba kundi ang ating Diyos, si Yahweh El Shaddai, na pinapakilala niya kung sa atin ang kanyang sarili, pinapakilala niya kung sa atin na kung sino siya, na sa kanya ay walang bagay na imposible. At yan ay pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Amen. And not only by means of His creation, but also by means of His prophets. Sabihin natin prophets. Sa pamamagitan ng mga propeta ng Diyos, ay makikita mo natin yung kamanghamang ng bagay na ginawa po ng Diyos. Amen. Imagine mga minamahal, ang bayan ng Israel ay naglalakbay sa ilang, wala silang madaanan. Right? Hinahapon sila ng kawal ni Paraon para sila'y patayin. Sa kanilang kanan, disyerto. Sa kanilang kaliwa ay disyerto. Sa kanilang harapan ay dagat na ulan. Wala ko silang malulusutan. Amen? But to God, nothing is impossible. To God, nothing is impossible. Sa Diyos ay wala akong imposible. Mga minamahal, nang tinaas ni Moises yung kanyang tungkod, ang Diyos ay gumawa ng highway sa gitna ng dagat. Amen? Hallelujah. Because to Him, nothing is impossible. Kanina nabanggit ni Father that by means of our Lord Jesus Christ, mga minamahal, pinapatunayan ng Diyos na sa Diyos ay walang imposible. Di ba po? Lahat po ng mga may sakit na inilapit kay Jesus, mga minamahal, wala akong may sakit na nilapit kay Jesus na hindi yung gumaling. Amen. Amen. Lahat po ng may karamdaman na inilapit sa Panginoong Jesus, lahat po sila ay pinagaling ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya si tatay ngayong hapon, nakatayo, nakalakad, nakasayaw. Amen. Hallelujah. Kaya alam mo natin na ang Diyos ang nagpapagaling. Amen. Because to Him, nothing is impossible. Amen. Maging sa buhay yun ng mga alagad ni Jesus, sa buhay yung mga disciples ng Panginoon, ipinakita ni Lord na sa Kanya'y walang imposible. Alam niyo, sa buhay ni Peter, yung aking tukayo, malakas ang bakal ka sa langit eh. Ang pinili niyo, pangalan ko, Peter Paul. At ba, si Pedro, si Pablo, ang apelido ko, Bautista. Diba? Kaya malakas ang bakal ka sa langit. Hallelujah. Si Pedro, si Pablo, si Juan Bautista. Amen. Nasa na ba ako? Bigla ko nawala. Alright? Even in the lives of the disciples of Jesus, mga minamahal, God do an impossible thing. And an extraordinary thing. Amen? Na even si Peter, hallelujah, sabi ko ng Book of Acts, yung mga may sakit ho, na inilalagay mo sa tabi ng daanan. Nandiyan ko ba kayo? Amen! Yung mga may karamdaman no, na inilagay sa tabi ng daanan, si Peter ho, habang siya ay naglalakad, hallelujah, habang siya ay naglalakad, yung anino lang po ni Peter. Hello? Amen. Yung anino lang po ni Peter, yung mga may karamdaman, natatamaan po ng kanyang anino. Lahat po yun ay gumagaling. Anino ba lang? Amen. Anino ba lang? Why? Because to God, nothing is impossible. Sa Diyos ay walang imposible. Mga minamahal, nothing is impossible to God. Because our God is an extraordinary God. Amen. Kaya mga minamahal kong kapatid sa Diyos, huwag mong tratuhin ang Diyos na ordinaryo lang. Amen. Pag lumapit ka sa Kanya, tratuhin mo ang Diyos kung sino siya. Opo, amen. Treat God on who He is. Amen? Tratuhin mo siya kung sino siya. Na pag lumapit ka sa Kanya, mga minamahal, at paniwala
ang Diyos na lalapitan ko ngayon, ang Diyos na tatawagan ko ngayon, ang Diyos na hilingan ko ngayon, sa Kanya walang imposible. Amen. Tratuhin mo ang Diyos kung sino siya. Mga minamang, if you will treat God, not an ordinary God, pag tinalata mo ang Diyos, mga minamang kong kapatid sa Diyos na siya ay extraordinary God. Ibang klase ang paglapit mo sa Kanya. Amen. Amen po? Ang mga taong naniniwala na ang Diyos na kanyang sinasamba at ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay extraordinary God. Ibang klase ho ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Pag nagpuri pa lang ho yan, pag sumayaw pa lang po yan, pag umawin pa lang po yan, ibang klase na. Amen. Bakit ibang klase? Kasi yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran, Diyos na kanyang inaawitan, Diyos na kanyang sinasabay, pinaniniwalaan niya na Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen. Pero pag ang Diyos ay ordinaryo lang sa atin, mga minamahal, yung pag-awit mo, ordinaryo lang din. Amen. Hello? Are you listening? Amen. Pag ang Diyos ay ordinaryo lang sa atin, mga minamahal, ang pagsayaw mo, ordinaryo lang din. Pag ang Diyos ay ordinaryo lang sa atin, mga minamahal, yung pananalangin mo, ordinaryo lang din. Pag ang Diyos ay ordinaryo sa atin, mga minamahal, ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos ay ordinaryo lang din. Para ka lang nagbabasa ng magazine. Hello. Para ka lang nagbabasa ng comics. Bakit? Kasi ordinaryo lang sa'yo eh. Amen? Ordinaryo lang sa'yo. Pero mga minamahal, pag ang Diyos ay hindi po ordinaryo sa'yo, pag pinaniniwalaan mo na ang Diyos na sinasamba mo at pinaglilingkuran mo ay extraordinary God. Hallelujah, mga minamahal, ang pagpupuri mo, ang pagsayaw mo, ang pagsamba mo, ang pananalangin mo, ang pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Makikinig mo ng salita ng Diyos ay extraordinary dahil naniniwala ka ang Diyos na yung nilalapitan is an extraordinary God. Amen. Amen. Kaya makikita mo natin na marami yung tao nanlalamig sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Nanlalamig sa paglilingkod sa Diyos. Why? Kasi para sa kanila, ordinary lang ang Diyos. Para sa kanila, pangkaraniwang lang ang Diyos. Now, minawag, do not treat God as ordinary. Huwag mong tratuhin ang Diyos na ordinaryo na. Pag ang buhay mo, tinarata mo ang Diyos kung sino siya. Hallelujah. Yung lahat na napapakinggan natin patotoo rito, na gumawa ang Diyos ng himala sa kanilang buhay, mararanasan mo. Hindi mo lang yan maririnig, kundi mararanasan mo sa iyong buhay. Because you believe that your God is an extraordinary God. Palapakan mo natin ang Diyos. Hallelujah! Come on, give him praise! Give him glory! Pag tinarata mo ang Diyos na hindi ordinaryo, pag tinarata mo siya na extraordinary, mga minamahal, maniniwala ka na ang Diyos laging may ginagawa sa iyong buhay. Amen. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, may gagawin sa iyo ang Diyos. Hallelujah. O sinong naniniwala may gagawin sa Lord? Hallelujah. Ang sabi pa ng 2 Kings chapter 2. 2 Kings chapter 2. Alright. Ang sabi dyan, now when the Lord was about to take Elijah into heaven by a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. And Elijah said to Elisha, please stay here. Say mo, stay here. Stay here. Kasi hindi pa gusto umuwi. Hallelujah. Ang sabi ni Elijah, please stay here, for the Lord has sent me as far as Bethel. But Elijah said,
as the Lord lives, and as you live, I will not leave you. So they went down to Bethel, and the sons of the prophets, sabi natin prophets, and the sons of the prophets who were in Bethel came out to Elisha and said to him, do you know that today the Lord will take away your master from over you? And he said, yes, I know. Keep quiet. Sabi mo sa'yo katabi, keep quiet. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Namin ang mahal, si Elijah, Elias, ano to, siya ay kukuhanin ng Lord. At ang ipapalitan ni Lord ay si Eliseo, si Elijah. Amen. O sila ay magkasama. Sila ay magkasama. Dapat magkasama. At mga minamang sabi ni Elias sa Eliseo, dito ka na lang dahil pinapupunta ako ni Lord sa Bethel. Ano sabi ni Eliseo kay Elias? Sabi niya, hanggat buhay ang Diyos at hanggat buhay ka, hindi ako aalis sa'yo. Sasamahan kita. Sabi mo sa'yo katabi, sasamahan kita. Hallelujah. Sabi naman, sino gusto magpalain? Hallelujah. Kung gusto mong magpalain, sumama ka sa mga taong pinagpala. Ano? Nagpala tayo. Kung gusto mong pagpalain, sumama ka sa mga taong pinagpala. Kung gusto mong problema, sumama ka sa mga taong problema na to. Kung gusto mong maging aligada o maligali, sumama ka sa mga taong hallelujah. Pero kung gusto mo po na ang buhay mo'y pagpalain, mga minamahal, huwag mong iiwan yung taong pinagpala ng Diyos. Sa taong pinagpala ng Diyos. Amen. Dahil pag siya'y pinagpala, ikaw ay pagpapalain mo. Ayun. Ang sabi ng Bible, sinabi ng mga propeta kay Eliseo, alam mo ba na ang iyong master, ang iyong Panginoon ay kukuhanin na? Ang sabi niya, alam ko, kaya manahimik na lang kayo dyan. Hello. At meron ng mga tao na nagdi-distract ng iyong faith kay Lord. Hello. Amen. May mga tao umaat lang sa paglilingkod mo sa Diyos. Do not entertain them. Amen. Ang dapat sabihin mo sa kanilang manahimik na lang sa Diyos. Hallelujah. Oh, next, ang sabi ng Bible next. Ito lang na tayo. Ayan. When they had crossed, Elijah said to Elisha, ask what I shall do for you before I am taken from you. And Elijah said, please let there be a double portion of your spirit on me. And he says, you have asked hard thing, yet if you see me as I am being taken from you, it shall be for you. But if you do not see me, it shall not be so. Now, my dear brothers and sisters, sabi ni Elias kay Eliseo, when they crossed, Elijah said to Elisha, ask what shall I do for you? Kami naman ngayong hapon, tinatanong ka ng Diyos, anong gusto mong gawin sa iyo ng Diyos ngayon? Anong gusto mong gawin sa iyo ng Diyos ngayon? O sinong nagsasabi ka kanina? O sinong nagsasabi? Trabaho. O sinong nagsasabi? O brother husband. O sinong nagsasabi yumaman? Hallelujah. Mga minamahal, pag pinaniwalaan mo ang Diyos sa kanya, walang imposible. Ang hiling mo ngayon, ibibigay ng Panginoon. Hallelujah. And ask them, alright,
Sabi ni Elias kay Eliseo, kung makikita mo kung kukuhanin ni Lord, mapagyayanin sa iyo ang iyong hinihiling. Amen. Kaya mga minamahal kong kapatid sa Diyos, huwag kang mag-aalinlangan. Amen. Amen po. Kahit mahirap ang iyong hinihiling, hallelujah, paniwalaan mong ibibigay yan sa iyo. Amen. Now, sabi ng Bible, as Abraham still went on and talked, behold, the giants' fire horses of fire separated of the two of them, and Elijah went up by the whirlwind into heaven, and Elijah saw it, and he cried, my father, the chariot of Israel, and its horsemen, and he saw him no more. Mga minamahal, nakita ko ni Eliseo na si Elias ay inangat ng Diyos sa langit, at hindi na niya nakita. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos ay tinutugon ang kahilingan ni Eliseo. Amen. Kahit mahirap, kahit imposible, mga minamahal, pinakita ng Diyos kay Eliseo na tinugon ng Diyos ang kanyang kahilingan. Bakit? Bakit mga minamahal? Kasi hindi niya iniwan si Elias. Amen po? Hindi niya iniwan si Elias. Kahit sinabi ni Elias sa kanya, dito ka na lang. Hindi kita iiwanan. Hanggat buhay ang Diyos at hanggat buhay ka, sasama ako sa iyo. Amen. Hindi niya iniwan si Elias. Bakit? Kasi alam niya, may gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos. Hallelujah. Lahat po nang hindi umuwi ngayon at nanatiling ngayon sa lugar na ito dahil naniniwala siyang may gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos. Hallelujah. May gagawin ang Diyos sa iyo. May gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Just stay and remain in the presence of God. Amen. Ang halawa, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, if you know that God will do an extraordinary thing in your life, number 2 is, participate. One, the power of God is moving. Participate. Sabihin natin, participate. One, the power of God is moving. Mga minamahal, mag-participate po tayo. Participate. Habang ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos. Amen. Amen po. Amen. Gusto mo ba talaga maranasan ang pag-kilos ng Diyos? Amen. Mga minamahal, mag-participate po tayo. Amen. Hallelujah. Habang ang kamay ng Diyos, habang ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw, mag-participate po tayo. Amen. Do not just sit. Hello? Amen. Do not just sit, look, and study. Do not just stand, sit, and look. What do I mean? What I mean is, mga minamahal, habang ang power po ng Diyos ay gumagalaw, huwag lang mo nating tingnan, huwag lang mo tayong tumayo, at huwag lang mo tayong umupo. Amen. Mag-participate po tayo. Amen. Habang ang kilos ng Diyos ay gumagalaw. Habang ang kamay ng Diyos, habang ang power ng Diyos ay nangyayari, do not just sit, do not just look, do not just stand. Participate. Amen. Mag-participate ka sa presence ng Diyos. Amen. Pag ikaw ay nag-participate sa presence ni Lord, hallelujah, makikita mo ang Diyos ay gagawa ng kamalaman ng bagay sa iyong buhay. Amen. Sabi ng 2 Kings, that Elijah said to him, please stay here. Or when they crossed, asan ba tayo? Ayan. Then Elijah said to him, please stay here for the Lord that sent you to the Jordan. But he said, as the Lord lives and as you live, I will not leave you. So the two of them went on. 50 men of the sons of the prophets were also went and stood, sabi natin, stood, and at some distance from them. So nang sila po'y naglalakad, papuntang Jordan, meron pong
50 propeta. Na ang sabi ng Bible, they just stood, sabi natin stood, and some distance from them. Nakatayo lang sila sa malayo. Amen po? As they both standing by the Jordan, then Elijah took his cloak and rolled it out and struck the water, and the water was parted to the one side and to the other. And the two of them could go over on dry land. Nang inagkas daw ni Elias yung kanyang balakal sa ilog, yung ilog ay nahati. Amen? At silang dalawa ay nakalakad sa ilog ng tuyo. What does it mean? Yung power ng Diyos nasa buhay ni Elias. Amen po? Yung power ng Diyos nasa buhay ni Elias. Kaya nung maging yung balakal niya, mga minamahal, nag-iniyampas niya sa ilog. Yung ilog ko'y nahati. Mga minamahal, if the power of God is in you, maging yung damit mo, maging yung suot mo, maging ano man sa buhay mo, nandiyan ang power ng Diyos. Nandiyan ang power ng Diyos. Amen? That's why, when he put his cloak to the water departed. And they walked on the dry land. Sabi mo ng Bible. Next. Sabi ng Bible, and Elijah went up by the whirlwind, and the heaven, saan ba tayo? Dito pa rin tayo sa Maria. Alright, and Elijah took his cloak and struck the water, and the water departed on one side, other, and the two of them could go over the Jordan. Next. When they had crossed, Elijah said to Elisha, ask what shall I do for you? For I am taken from you. And Elijah said, please let the double portion of your spirit on me. And he said, if you have asked a hard thing. Yet if you see me as I am being taken from you, it shall be so for you. But if you do not see me, it shall not be so. And as they still went on and talked, behold, the chariots of fire and horses of fire separate the two of them, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elijah saw it, and he cried, my father, chariots of Israel and its horsemen, and he saw him no more. Next. Then he took hold of his clothes, his own clothes, and tore them into pieces, and took up the cloak of Elijah that had fallen from him, and went back and stood on the bank of the Jordan. Then he took the cloak of Elijah and had fallen from him, and struck the water, saying, where is the Lord, the God of Elijah? When he struck the water was parted to one side and the other, and Elisha went over. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Amen. Alam ko, nag-iisa na lang ako. Kami naman si Elias daw ay kinuha na ng Diyos. Yung balakang ni Elias ay nalaglag kay Eliseo. At nang kinuha ni Eliseo yung balakang ni Elias, at iniyampas niya sa ilog, yung ilog ay nahati nito. Katulad ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Elias. Amen. Amen. Ano ibig sabihin? Dahil si Eliseo, hindi niya iniwan si Elias. Sumama siya kay Elias. Nanatili siyang close kay Elias. Alam niyo, dahil naniniwala siya may gagawin ng Diyos. At naniniwala siya yung kanyang kailangan na ibibigay ng Diyos. Kaya hindi mo siya umalis. Nag-participate siya. Hindi niya iniwan si Elias. Nag-participate siya, nag-go on siya, nagtuloy-tuloy siya. Amen. And what happened? Nang kinuha ng Diyos si Elias, ang minamahal, tinugon ng Diyos ang kahilingan ni Eliseo na makuha niya ang double portion ng power ng Diyos na binigay kay Propeta Elias. Amen. Hallelujah. Paano niya yun na-receive? Paano siya nagkaroon din ng power? Kasi siya po ay nag-participate. Sabi natin, participate. Participate. Hindi niya iniwan si Elias. Hindi siya gumipap. Naging close siya sa presence ng Diyos dahil naniniwala siya may gagawin ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid,
kapatid sa Panginoon. Hallelujah! Pag tayo'y nasa gawain ng Diyos, at tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos, habang ang Word of God ay pinapahagi, ang power po ng Diyos ay kumikilos. Amen. Hallelujah! Pag tayo'y tumatalo ng gawain ng Diyos, habang ang salita mo ng Diyos ay pinapangaral, Amen. ang kapangyarihan po ng Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Amen. Kasi hindi po pababayaan ng Diyos ang kanyang salita. Amen. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen. Dahil yan ho'y galing sa Diyos. Amen. And when you participate, while the Word of God ay ipinapangaral, habang ang salita ng Diyos ay pinabahagi, tayo ay nagpa-participate. Mga minaman, I want to tell you, mangyayari sa iyo yung bagay na yung hinihiling. Amen. Participate. Sometimes, tumatalo tayo ng gawain. Walang nangyayari. Sometimes, pumupunta tayo sa gawain, hindi natin nare-receive yung ating answered prayer. Bakit? Kasi pumunta nga tayo sa gawain, pero hindi naman tayo nag-participate. Parang tumahimik po kayo. Hello? Pumunta nga tayo sa gawain, pero hindi tayo nag-participate. Ano nang ginawa natin? We just stand. We just sit from a distance. From a distance. Hallelujah. Nakaupo lang tayo at nakatingin lang tayo sa malayo. Pero yung isipan din natin ay malayo din. Hello. Ang ating isipan wala sa gawain. Ang ating isipan wala sa pagtanggap ng salita ko ng Diyos. Mga minamang, if you want to receive something from the Lord, pakinggan mo ang kanyang salita. Pangawakan mo ang kanyang salita. Paniwalaan mo ang kanyang salita. Pag pinangawakan mo ang salita ng Diyos, may mangyayari sa iyong buhay. Amen. Ay, sinasabi sa iyo, may kumukulong sa iyo, nakakaantok, matulog ka na lang. Hallelujah. Ano sasabihin mo sa sarili mo? Hindi ko tutulugan to. Hallelujah. Salita to ng Diyos. Kailangan ko ito. Kailangan ko ang salita ng Panginoon. Hindi ko tutulugan to. Amen. Hallelujah. You will participate. Hindi natin participate. If you will participate sa salita po ng Diyos, mangyayari sa iyo ang salita ng Panginoon. Amen. Ang sabi ko ng Bible, hallelujah, next. Now when the sons of the prophets who were at Jericho saw him opposite them, and they said, the spirit of Elijah rests on Elijah. Hallelujah. Yung 50 propeta daw po, na nakita nila na si Eliseo, yung power ng Diyos ay naka-Eliseo na. Amen. Amen? Ang sabi ng 50 propeta, ang sabi nila, they said to him, behold, there are with your servant 50 strong men. Nandito kami, 50 propetang malalakas. Ang sabi nila, please let them go and seek your master, if they may be the Spirit of the Lord has caught him and cast him on some mountain or in some valley. And he said, you shall not send. But when they urged him until he was ashamed, he said, send. They sent there 50 men, and for 3 days, sabi natin 3 days. O sino gusto 3 days tayo dito? O bukas siya sumilan. Alright. And for 3 days, ang sabi dyan, for 3 days, ano ba yung 3 days dyan? And 3 days they sought him, but did not find him. Amen. And they came back to him while he was staying at Jericho and said to him, did not say to you, do not go. Now listen. Nang nakita po
ng 50 propeta na yung power ng Diyos ay nakay Eliseo na. Dahil si Eliseo ay nag-participate, hindi niya iniwan ang lingkod ng Diyos. Amen po. Nag-participate siya, nagtyaga siya. Hindi siya lumayo, hindi siya umuwi. Nagtyaga siya. Mga minamahal, yung power ng Diyos ay na-receive niya. Ngayon, nang nakita ko ng 50 propeta na yung power ng Diyos na kay Eliseo na itong 50 propeta nagtutulang sa malayo, nakatayo lang, nanonood lang, nakatingin lang. Nang nakita nila na yung power ng Diyos na kay Eliseo na, lumapit na sila. Hello. Amen. From a distance, they come before Him. Lumapit na po sila. At ano sabi? Hayaan mo na yung 50 malalakas na propeta hanapin ang iyong master. Hello? Ang sabi nila kay Eliseo, hayaan mo ng 50 propeta malalakas hanapin ang iyong master. Baka nandiyan na sa bundok, baka nandiyan na sa valley. Amen. Bakit gusto nila hanapin si Elias? Bakit gusto nila hanapin si Elias? Kasi mga minamahal, gusto rin po nila na yung ginawa ng Diyos kay Eliseo mangyari din sa kanila. Amen. Amen? Gusto rin nila na yung power ng Diyos na binigay kay Elias ay matanggap din nila. Yun nga lang, sabi natin yun nga lang, huli na. Hello. Late na. Amen. Kinuha na ng Diyos Eliseo, wala as Elias ay wala na. Amen. Ngayon kung kailan wala na, doon nila gusto hanapin. Nung nandiyan pa si Elias, si Eliseo lang ang nag-close. Si Eliseo lang ang lumapit, siya lang yung nag-participate. Yung 50 propeta malayo lang. Amen. And they just look and standing from a distance and they did not participate. Amen? Ngayon nung nakita nila yung power ng Diyos, gusto rin nilang maranasan. Yun na lang. Yun na lang. Huli na. Sabi ko sa tayo, hindi pa tayo huli. Hindi pa tayo huli. Kasi na paniniwala, hindi pa huli. Hallelujah. Amen. Bakit huli na? Wala na si Elias eh. Amen? Amen. Mga minamahal, habang ang salita po ng Diyos ay pinapangaral. Are you listening? Amen. Habang ang salita po ng Diyos pinapangaral, ang kapangyarihan po ng Diyos ay kumikilos. Ang kapangyarihan po ay gumagalaw sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya habang pinapangaral pa ng pong salita, mag-participate na tayo. Hallelujah. Pakinggan mo ng maigi ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ang kailangan mo, kailangan natin nasa Word of God. Kaya dapat pakinggan mo siya. Habang pinapakinggan mo Word of God at nagpa-participate ka, sinasabi mo, Lord, akin to. Lord, akin to. Lord, akin to. Amen. Pag inakin mo ang salita ng Diyos na para sa'yo, bago ka umuwi, mangyayari sa'yo ang salita ng Diyos. Hindi yung tapos na yung gawain, saka ka maggagambaro. Kasi narinig ko yung kwento, narinig ko yung patotoo ng kasister na kasama mo, pinagpahala ako ng Diyos, pinagaling ako ng Diyos, naranasan ko yung power ng Diyos. Na nasabi natin, sabi natin, bakit ako hindi ko naman na-feel? Arap ka mahinigan. Bakit ako hindi ko naman naramdaman? Because something is different. Siya nag-participate, tayo hindi nag-participate. Habang nangangaral ang likod ng Diyos, natutulog tayo. Hello. Paano natin mararanasan ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos kung tinutulugan natin ang salita ng Diyos? Excuse me po, nakikilaan lang. And then we want to expect something from the Lord. But while His Word is preaching and declaring, tayo naman is sleeping. How come?
That we will experience the power of God. We will never experience the power of God if we will not participate. But I want to tell you mga minamahal, pag pumunta ka sa gawain, hindi ka lang nanood, hindi ka lang tumingin, hindi ka lang tumayo, hindi ka lang nag-osyoso. You are not only spectator, but you become a participator. Pag nag-participate ka, hallelujah, mararanasan mo ang power ng Diyos. Mararanasan mo ang power ng Diyos. Amen. Amen. And number 3, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, allow God to change you. Amen. Allow God to change you. Ang sabi ng Bible, then took the cloak of Elijah that had fallen from him and struck the water, saying, where is the Lord God of Elijah? And when he struck the water was parted, the one side and to the other, and Elisha went over. Hallelujah. Now listen. Elijah experienced the power of God. It is because he participated. And when he experienced the power of God, something different happened in his life. Amen? Nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Anong pagbabago sa kanyang buhay? Ngayon, mga minamahal, nang sila'y nadiwalay ni Elias, ngayon, ang buhay ni Eliseo, taglay-taglay na niya yung kapangyarihang binigay ng Diyos kay Elias, ngayon ay nasa kanyang buhay na. Amen. 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 It means, katulad ng sinabi ni Father kanina, because we are serving an extraordinary God. Mga minamahal, God also wants you and us to become an extraordinary people. Amen. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay extraordinary, ang mga taong nananalig at sumusunod sa Kanya ay mga extraordinary din. Amen. Hallelujah. Ang mga anak ng Diyos ay ibang-iba kaysa iba. Hallelujah. Ang mga anak ng Diyos ay ibang-iba kaysa iba. Amen. Bakit iba ang mga anak ng Diyos? Bakit iba ang mga anak ng Diyos sa iba? You know why? You know what's the difference? Magaganda. Dahil po, ang mga anak ng Diyos ay taglay-taglay ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay mayroong power. Sabihin natin, power. 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 Ang mga anak ng Diyos ay mayroong power. Yung iba, ang taglay-taglay lang ay kilikili. Pero ang mga anak ng Diyos, ibang-iba po. Ang mga anak ng Diyos, taglay-taglay ang power ng Diyos. Hallelujah! Kaya kung titingnan mo ang mga anak ng Diyos, ibang klase. Ibang klase ang mga gawa ng mga anak ng Diyos. Si Moses, nang tinaas niya yung tungkod niya, nahati yung dagat. Nakalakad sila ng tuyo sa gitna ng dagat. Si David, batang musmus, nakalawan si Goliath kay Dante. Pero tinalo niya ni Dante Goliath. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, kahit tayo po ay ordinaryong tao lamang, kung titingnan po, pero kapag tayo ay naniniwala na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay extraordinary God, mga minamahal, ang buhay din natin ay kayang gawin ng Diyos na extraordinary. Amen. Hallelujah. Kaya ang mga anak ng Diyos, kahit may sakit na, hindi po natatalo ng sakit. Amen. Sa gitna ng karamdaman, nakangiti pa rin. Sa gitna ng karamdaman, nag-praise the Lord pa rin. Amen. Ang mga anak ng Diyos, kahit nawala ng trabaho, hallelujah, hindi po samishi. Amen. Kahit nawala ng trabaho, ang anak ng Diyos, makikita mo, ganyan pa rin. Masaya pa rin. Kaya naniniwala tayo, merong ibibigay ang Diyos sa panibagong trabaho. Amen. Why? Because the power of God is in us. Taglay-taglay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen.
And this is the thing that God wants for us to have or to change sa buhay po natin. Ngayon, gusto tayong gawin ng Diyos na extraordinary. At yan yung mangyayari if you are willing. Amen. Kung i-allow mo ang Diyos, if you will allow Him to do an extraordinary for your life. Minamahal, gagawa ang Diyos ng kamanghamanghang bagay sa iyong buhay. Amen? Amen po? Hindi mo lang yan maririnig, hindi mo lang yan makikita, yan po ay mararanasan mo mismo sa iyong buhay. Amen? Ito na yung parang yung hapon na gagawin ng Diyos. Hallelujah! I want you to stand up. I want you to close your eyes. Participate. Participate in the presence. Participate in the power of God. Huwag mo mayaan na lalabas ka sa silid na ito na hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kami naman participate. Makiisa ka sa gawain ng Panginoon. Makiisa ka sa bagay na ginagawa po ng Diyos. God knows you. God knows us. Kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos kung anong pinagdaraanan mo ngayon. Alam ng Diyos ang problema mo ngayon. Alam ng Diyos ang karamdaman mo ngayon. Alam ng Diyos kung anong nagpapahirap sa iyo. Participate. I want you to close your eyes and pray. Hallelujah. Pray and feel the presence of the Lord in your life. Damni mo presensya ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Kausapin mo siya ngayong hapon ito. Paniwalaan mo sa Kanya ay walang bagay na imposible. Paniwalaan mo kung sino siya. Na siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na walang mahirap sa Kanya. Siya ang Diyos na magagawa ng lahat ng bagay. Come on, participate! Pray, pray! Pray! Hallelujah! Participate in the presence of God. Participate in the power of God. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We glorify you, Jesus. Father,
Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Nandiyan na? Jesus. Si ano? Praise you, Jesus. Praise you, Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan. Ama, maraming salamat ngayong hapon. Salamat, pinadalas mo sa amin, Ama, ang iyong kamangamangang gawa. We believe, Lord, that this afternoon, you've done an extraordinary thing sa buhay po namin. Salamat, Ama, sa kagalingan sa mga karamdaman. Salamat sa solusyon ng aming mga problema. Salamat sa kalakasan, kalusugang pinagkakalapos sa amin. We thank you, we bless you, and we honor you. In Jesus' name, everybody say, Amen. At palapit mo natin ang Diyos. Hindi lang po sa lahat mga magagawa ng kariya, lahat ng mga magagawa ng kariya dito sa harapan. Lahat ng mga word verses ng Kariya chapter, kami yung ito. Okay. Yan. So, dyan po kayo na. Okay, ito yung... Let's pray for them. Pagpunaan tayo, Brother George. Ipapashalom. Hallelujah. Ipapashalom. Paridala. Hallelujah. 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 Glory to God. Yes. Sige, Father God, sa bumanang ito. Amen. Tapos sana ay sinagkalong ko sa akin ng iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Ang kapangyarihan na wala hanggang pa ito. Yes. Pinupuri ka namin. Sinasambahan namin mula sa Espiritu Santo. Yes, Lord. Wala po kami magagawa kundi mo kami sasamahan sa araw. Gusto ko pasalamat po kami, Panginoon. Yes, Lord God, ginuso ko sa amin wala ng Espiritu, Panginoon. Yes. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Speaking ng pinagkalubusan. Yes, Lord. Hindi ko susunod na alay. Na magsalita ito ay makapangyarihan. Salamat, Panginoon. Sa aming international preacher, si Brother Food Bautista. At sa lahat ng magagawa, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon. Yes, Lord. Sa pagkaluwa, Panginoon, ng kapangyarihan. Amen. Karunungan at kaalaman, nagbubuhat mo sa inyo. Yes, Lord. Bakit wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa amin. Pagkakulit ka namin, siya pa pinapasalamatan ka namin mula sa Espiritu sa Tuwas. Manahan ka nawa sa puso at sili at isipan mo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tulungan mo po kayo pang lumago. Amen. Pag-awang pananalig at ang aming pananampalataya. Yes, Lord. Amen. Sa ito, Panginoon, ang
kailangan. Niralo po kami sa ibabaw ng mundo upang purihin ka sa bayan. Yes, Lord. In Jesus' name. Ilong maraming po salamat. Hindi po kami ka naging karapat-dapat sa iyo. Salamat po kami pasaan sa iyo mga kapatid. Yes. Sumaan dahil sa ikagandang lubat pag-ibig at pumamahal sa aming mga kapatid. Maraming salamat. Lalo-lalo ang namumuno. Ang nagtatali ng wala na salita, Panginoon. Yes, Lord. Mula sa kapalayan, hanggang sa bababay ng maraming salamat sa karunungan at kaalaman. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ginagawa po sa amin. Buksan po niya, Panginoon, ang mata ng aming pananalig at ang aming pananalig. Yes, Lord. In Jesus' Kami name. umuusap Panginoon sa amin ang pangyarihan ng mga kami Panginoon sa ikagusto at kagustuhan. Amen, Lord. Naamin po namin ang ito yung mga kasalanan at hindi naging karapat-dapat sa inyo. Subalit ng dahil sa pag-ibig at pumamahal mo sa aking mga kapatid na ito, Panginoon. Yes, Lord. For Amen, Diyos. Kung may sagawa sa bulwarang ito, Panginoon, Hallelujah. na ibang kong palaguin. Amen. Ano ba, Panginoon? Wala na pagkataon. Amen. Thank you, Jesus. Naramdaman ko po yung ngayong pag-ibig. Amen. Puso ka tagalay. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Maraming salamat, Panginoon. Pagpalay mo pang-ayong ng Panginoon ang ating mga kapatid. Lalo-lalo ang namumuno, Panginoon, sa gawain. Amen, Lord. Tulog mo po sila. Kung lalong lumagwag, yung wala nagawa. Amen. Thank you, Lord. In Jesus' name. Naiiyak po ako ngayon. Yes. Puri ka nga, Panginoon. Amen, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyo. Amen, Lord. Happy anniversary po. Happy anniversary. Happy anniversary po! Happy anniversary! Ayan, happy anniversary. Happy anniversary. Taas natin ating mga prayer request ay manalangin sa Diyos. Hallelujah. Ang naming banal Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa tagumpay ng iyong gawain sa araw na ito. Salamat sa Diyos sa answered prayer na pinagkalong sa amin sa iyong hamon. At dalangin namin o Diyos na pagpalain ang mga handog ng iyong mga anak sa iyong gawain. Pagkuyan sa kanila na higit pa po sa kanilang inaasahan. Pagpalain ng kanilang hanap buhay, pagpalain ng kanilang negosyo, pagpalain ng mga kapwan na kanilang pinapasukan. Dalangin namin ang Diyos sa pagpalain mo lahat ng aming kinabubuhay. At Lord, dalangin namin pagpalain ng gawain dito sa lugar ng Kalia Cell Group at lahat ng patuloy mong palaguin at tumito ka pa ng maraming taong dadalog sa iyong gawain sa lugar nito. Salamat naman ng marami, dalangin po namin ang Diyos sa aming pag-uwi, ingatan mo kami at samahan at naniniwala kami na kami uuwi pinagpala. Kaya aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang tayo magsabi na Amen. Thank the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.